ang lahi natin, Lord. Pero dahil ako'y Lord. katutubo, sinama ako sa programa ng mga kabataan dahil ang mga katutubo Hindi naman ito, di ba mababa kabataan, sa'yo, hindi makyat? sila po ang nagkakaisa sa laban natin para sa kalikasan. Tama! Kaya kayo pong mga nakaupo, subukan nyo naman lumayo. At para matanaw ninyo ang tunay na kalagayan ko. Israel. Yan po ang sigaw ng mga katutubo. Andito po sila kanina umaga, mga Dumaga at Remontados galing Quezon at Rizal at saka mga Aita galing sa Pampanga. Kasi sila po ang nag-aalaga ng ating samot-saring buhay, ang ating mga naiiwan na kagubatan, ang ating mga naiiwan na kabundukan. Sila po ang tumutulong upang mabawasan ang baha dito sa Kamaynalaan. Pero dahil sa korupsyon, naubos po ang ating mga puno. Ang korupsyon po kasi hindi lang naman binubulsa ang pera. Ang corruption rin ay kung hindi mo ginagawa ang iyong trabaho at nakapikit lang ang iyong mata sa nakikita mong katiwalaan. Saan? Kaya bakit sa gitna ng chocolate hills, Alis ka na dito, area? Di mamaya, corruption kita rin tayo. May bakit ang mga Sige, dito lang ako. Sige. Dumagat ay pinapalayas Hanggang ano wala ako sa dito. Sierra Madre? Alas City yata. Bagamat meron doon mga Or alas 8. mining Depende, depende. depende lang. Pag ulan mo, kaya baka maganda. Ang mga katutubo na nag-aalaga ng Sierra Madre, ngunit sila ay pinapalayas dahil sa kaliwadang. Yan rin po ay korupsyon. Matagal na ho ang korupsyon sa Pilipinas. Kung ako po ay pumasok bilang mayor 30 years ago, batang-bata po ako noon, meron na hong korupsyon. Halos lahat ng transaksyon sa gobyerno may komisyon. Bibili ka lang ng gamot or infrastructure project o di kaya bibili ka ng office supplies, commission 10%. It became normal. It became part of our political culture. Hanggang may namihasa. Kasi tahimik yung mga tao. Hindi daw corruption. Tatlong araw. Utang na loob daw yun. And then may mga namihasa, naging 15%, naging 20%, ay kasi maraming humihingi ng ayuda. Naging 30% kasi ang gastos ng eleksyon, matindi ang kalaban. Hanggang naging ghost project. At doon lang tayo nagalit. Pero matagal na ho ang korupsyon. At ang nagpapalaganap po ng korupsyon ay walang iba kundi ang mga political dynasties. Habang may katsulok at sila ang nasutok-tok, hindi makabagos itong gulo. Pero alam niyo po, feeling ko magbabago na po. Bakit? Kasi ang nanunguna ng ating kilusan laban sa korupsyon ay ang mga kabataan. Kayo po, I feel different this time. Lalong-lalo na sa 2028, 54% ng mga botante ay Gen Z. Nasa kamay ninyo ang pagbabago. Sana po yung galit maging pag-asa. At huwag natin pong kalimutan, sa darating na mga halalan, huwag po natin itaguyod at iboto ang mga political dynasties. At huwag po natin iboto yung mga bumibili ng ating boto. Dahil ang laki ng gastos nila, pag sila ay magwagi, paano nila babawiin? Doble. Maraming salamat po. Mabuhay po kayong lahat. Hagiyo!